Kanilang lahat. So nagpalabas nga po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin hinggil sa tropical depression na si Basya ngayong alas 11 ng umaga. At ito po ang nilalaman ng ating mga babala patungkol sa nasabi ng bagyo. Kung makikita po natin yung pinaka-latest satellite image animation, malayo pa po yung tinatayang sentro ng bagyong si Basyang. Kaninang alas 10 ng umaga, ito po ay nasa around 735 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ng bagyong si Basyang, ang lakas ng hangin, 55 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pagbugso aabot po na hanggang 70 kilometers per hour. At sa ngayon, kumikilos sa direksyon naman pakanluran, timog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Makikita natin, malayo pa yung bagyo pero posibleng may mga bahaging kaulapan na ang humahagip dito nga sa silangang bahagi ng Mindanao. Bukod pa dyan, umiiral pa rin po yung amihan or northeast monsoon dito nga sa hilagat gitnang bahagi ng ating bansa. So ano nga po ba? Unahin natin, ano yung inaasahang pagkilos ng bagyong Basyang in the next 3 to 5 days. So, ito po yung tinatayang sentro ng lokasyon ni Basyang kanina alas 8 ng umaga. At within 24 hours, bukas ng umaga, ay inaasa natin itong nasa laing 340 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Makikita rin po natin na dito sa ating legend ng intensity, dahil nasa dagat pa ito at favorable ito for development, posibleng umabot pa ito sa tropical storm category in the next 24 hours, 12 to 24 hours. And then makikita po natin, sa darating na Biyernes ng umaga, ang tinatayang sentro ay posibleng nandito na sa coastal waters ng Mambahaw, Camiguin. Pero kung papansinin po natin yung forecast track, yung paglapit sa landmass, posibleng bukas ng gabi hanggang sa Biyernes ng madaling araw. And then, because of the possible interaction with the landmass, ating bansa, posibleng from storm category maging depression category habang tinatawid po ang Visayas Southern Luzon area. At sa darating at Sabado ng umaga, inaasahang posibleng nasa may bandang coastal waters na ito ng Cuyo Island, Palawan. And then sa darating naman na Linggo ng umaga, ay nandito na siya sa 260 kilometers west ng Coron, Palawan. So, ito pong nakikita nating center track, ito yung tinatayang pagkilos ng sentro lamang. Bigyan din natin yung area of probability, yung parang apa na nakabalot sa center track. Pinakikita pa po nito yung iba pang posibleng senaryo ng pagkilos ng sentro. So, kung dito, mapapansin natin yung center track posibleng tumama sa may bandang Surigao del Sur, dapat maging handa rin yung iba pang lalawigan sa silangang bahagi ng Mindanao at maging dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas for the possible landfall scenario, yung pagtama ng sentro. Bukod pa dyan, dito nga sa areas na sakop ng area probability sa natitirang bahagi ng Mindanao and then the Visayas area and the Palawan area, maging itong Mindoro, Romblon area, kailangan maghihanda rin sa posibleng pagtawid ng sentro. Pero hindi lamang itong mga areas na nasasakupan po ng area probability ang dapat maging handa. Pag-usapan po natin mamaya yung mga lugar naman or ngayon yung mga lugar na may mga wind signal. Ang wind signal po ay babala sa malalakas na hangin na dala ng bagyo within a specified period of time. For example, ngayong umaga nagtaas po tayo ng signal number 1 dito nga sa eastern portion ng Surigao del Norte kasama ang Siargao, Bukas Grande Island at sa Surigao del Sur. Pero hindi po ibig sabihin na agad-agad ay masungit na ang panahon sa lugar na ito. Ang mga tropical cyclone wind signal, may tinatawag po itong lead time. Kumbaga, meron pa po tayong oras para makapag-prepare sa posibleng lakas ng hangin. In the case of tropical cyclone wind signal number 1, 36 hours or less. Pero syempre, habang lumalapit po yung bagyo sa kalupaan ng ating bansa, pwedeng bukod sa mas lumawak pa yung mga lugar na may wind signal, lumit na yung lead time, pwede pa po tayong magkaroon ng mas mataas na wind signal. Dahil ina-anticipate nga po natin yung posible pang paglakas ng bagyo. Possibly umabot pa ng tropical storm category. So ngayong umaga, ito lamang po yung may mga wind signal pero asahan nga yung mga mas marami pang lugar sa mga susunod na tropical cyclone bulletin issuances. Ngayon, yung mga pagbugso naman ng hangin, gaya na nabanggit natin kanina sa satellite image, bukod sa bagyong si Basyang, meron tayong umiiral na amihan, asahan din po yung mga pagbugso ng hangin sa nakararaming bahagi ng Luzon ngayong araw, or sa the entire Visayas area, Dinagat Island, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental at Lanao del Norte. Samantala bukas naman pagbugso ng hangin, nakararaming bahagi ng Luzon, buong Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Sa darating naman na Biyernes, pagbugso ng hangin sa Batanes, Babuyan Island,
northern portion ng mainland Cagayan, ganun din sa Ilocos Norte, Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, at nakararaming bahagi ng Mindanao. So bakit po natin binabanggit yung mga pagbugso ng hangin na dala ng mga amihan? Yung mga lugar pong nakapalob sa listahan na to ay posible pong makaranas na bukod sa pagbugso ng hangin, magiging katamtaman hanggang sa maalon ang mga karagatan. So, abiso po natin dito sa mga kababayan nating mga isda at saka yung may maliit na sakyang pandagat na mag-iingat po sa pagpalaot, lalong-lalo sa mga lugar na bukod sa direktang tatama ng bagyo ay apektado ng amihan. Pag-usapan naman natin yung inaasahang pag-ulan. So kanina sa satellite image, nakita natin malayo pa yung bagyo, sentro ng bagyo, nahagip ng mga may kakapalang kaulapan ang silangang bahagi ng Mindanao. So simula ngayong umaga hanggang bukas ng tanghali, posibleng makaranas po ng pag-ulan, around 50 to 100 millimeters of rain. Itong mga lalawigan na ito, no? Itong Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Samantala, simula naman bukas hanggang sa darating na Biyernes ng tanghali, kung mapapansin natin, mas marami na, bukod sa mas maraming lugar ang posibleng ulanin, mas marami na pong pag-ulan, inaasahan nga dito sa mga lugar na naka-highlight ng orange. Ito po yung Southern Leyte, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte and Surigao del Sur, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental at Agusan del Sur, around 100 to 200 millimeters of rain, posibleng maranasan simula bukas hanggang sa darating na Biyernes. Samantala, yung naka-highlight naman ng yellow, ito po yung mga posibleng ulanin ng 50 to 100 millimeters. At sa darating naman na Biyernes hanggang Sabado ng tanghali, kung mapapansin natin, from the eastern side ay nag-shift na yung mga forecast range dito sa western side. Kasi kung natatanda natin yung forecast track, inaasahan nga natin yung pagkilos ng bagyo towards the southern Luzon area, Palawan area in the next 3 to 5 days. So, yung ulan ng 100 to 200 millimeters, inaasahan natin sa Aklan ng Antique, habang 50 to 100 millimeters of rain dito sa buong Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Ngayon, ang ating pong rainfall scenario ay maaari ring mabago sa susunod na issuances ng ating weather advisory. Kaya pinapayan po ang lahat ng tabayanan din yung issuance natin ditong nabanggit nga natin na babala patungkol naman sa posibleng ulan na dala ng bagyong Basyang. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung magiging lagay ng pag-alon. Kanina nabanggit natin, umiiral na amihan, bagyong Basyang, posibleng magdulot ng mga maapektuhan yung sea conditions. Ngayon, dahil sa paparating na si Basyang, ito pong dagat sa silangang bahagi ng or northern eastern coast ng Northern Samar at saka itong Eastern Samar area yung naka-highlight ng pula, asahan po natin magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, huwag na po malaot dyan yung mga kababayan nating mga isda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala sa natitirang bahagi ng ating bansa, katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa Hilaga at silangang bahagi ng Luzon at maging dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Ngayon, gaya din po ng wind signal at ng rainfall weather advisory natin, posible pang lumawak yung mga lugar na bahaging karagatan na may gale warning sa mga susunod na issuances habang papalapit ang bagyong si Basyang. Ngayon, dahil may inaasahan po tayong bagyo, ano nga ba yung paalala natin sa ating mga kababayan? No? Makinig ng balita, mag-monitor po sa updates ng DOST Pag-asa patungkol sa bagyo. Sa ngayon po, ang Tropical Cyclone Bulletin natin ay pinapalabas every 6 hours. Pero kapag nasa point na po siya, location na 24 hours before landfall, at habang tumatawid ng kalupaan nating bansa, magiging mas madalas na po ang issuance, magiging every 3 hours. Pangalawa, habang malayo pa ang bagyo, hindi pa directly nakaka-apekto sa atin, magkaroon tayo ng community at family plan. In terms of community plan, of course, coordinate and cooperate with our local government, local DR officials para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. And also, within the family, kailangan mag-prepare din po tayo ng mga necessities. For example, maganda ng emergency kit, yung mga mahalagang dokumento, itago po natin. And kung sa tingin nyo po ay nandun kayo sa mga areas na, for example, madaling bahain or may posibilidad na maapektuhan ng mga pagguho ng lupa, maki-cooperate po tayo sa ating local government, lumikas sa mga itinakdang evacuation center. So yan po muna ang latest update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center patungkol sa bagyong si Basyang. Ang susunod nating bulletin ay papalabas naman mamaya pong 5:00 ng hapon.